Magandang hapon po, magandang gabi po, at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga ka-Mayward, mga ka-Maymay Solids, and Edward Solids. Ngayong hapon po ay bibigyan natin daan itong buong panahon na kung saan sinasagot ni Maymay and ni Edward ang mga katanungan na ibinabato sa kanila ng different entities. Okay. Unahin natin itong unang katanungan na sinagot ni Maymay. Ano nga ba ang sinagot ni Maymay sa unang tanong na ibinigay ni Robbie Domingo? Let's go. Excited to bond with your co-star magic artists? Ayan, si Maymay muna. Sobrang excited po kasi Ilang S yun? Ilang S? hindi kasi kuya yung timing kasi Spell mo ng yun. camera. Hindi pa sa akin hindi pa nag-focus. Sobrang excited. Sobrang excited kasi nung una kong Star Magic, kasama ko po dun yung mga big stars din. Tapos, ngayon po na muli ay binigyan ako ng pagkakataon para magpasaya muli dun sa ibang bansa at nakasama ang Star Magic family. Halos po kasi sa kanila lahat by first time ko talaga makasama. Kaya looking forward talaga na makasama ko sila kapag pupunta kami sa mga lugar na gusto namin puntahan. At yun, sobrang excited po talaga ako. At aside po doon na makasama ko sa kanila, syempre sa ating mga kapamilya, kasi sinisigurado po namin talaga na hindi lang naman kami pupunta po dyan para magpasaya or mag-enjoy tayo. Para din po talaga ma-feel at home talaga po kayo. At andyan po kami, hindi bilang isang hinahangaan nyo, kundi bilang isang kapamilya. So yes, masarap sa pakiramdam na pupunta sila lahat sa Amerika, hindi para magpasaya lang or magpakitang gilas lang, kundi ang sinasabi ni Maymay ay ma-feel nila na at home sila at may kapamilya silang dumadamay sa kanila kahit hindi sila nakakauwi sa Pilipinas. Ayan. Pero bakit, Edward? Ano at bakit hindi mo ma-mention ang pangalan ni Maymay at ang pangalan na na-mention mo ay si Andrea? At bakit, Edward, instead na kapamilya, brothers and sisters, gusto mo ang mga kasamahan mo na pupunta ng Star Magic ay mga distant relatives? Edward talaga eh. But anyways, you are all kapamilya naman. Kahit distant relatives man ang turing mo or ka-brothers or sisters, still, ang tawag dyan, Edward, ay kapamilya pa rin. Lagi naman sinasabi sa Star Magic at sa ABS-CBN mismo na, we're a family, kapamilya tayo. Lalo na yung Star Magic, we're all brothers and sisters here. Pero dahil sa pandemic, dahil sa schedules, there can be a tendency na, okay, parang distant relative naman sila sa close brothers and sisters. Kaya masaya naman po ako na makakasama ko sila sa isang flight, going on different batches but same destination. Same stage. Si Kyle Charia ang magiging roommate ko, kaya ipagdasal niyo po ako. We will, for sure. Grabe! No, I'm kidding. Kyle, I love you. But it's exciting. Yung mga moments na tulad nito ay, syempre, sobrang memorable. And we're gonna be carrying this. Tulad yung sinabi ni Andrea, this is something that doesn't happen all the time. And we started somewhere. Nandun ako ng first performance ni Sab. And of course, I remember Janine coming out of TNT as well. And so, seeing how far the family has come and how we've been able to grow together, kahit we're not always there together, it's exciting because now is the time where we get to experience something like this as one family. Siyempre part of the celebration. Yes guys, sinasabi ko nga, mas naalala pa ni Edward si Andrea, naalala niya si Sab, naalala niya si Janine Berdin. Pero bakit, Edward, hindi mo ma-mention si Maymay? Pero si Maymay din naman, di ba guys, hindi rin niya na-mention si Edward. Naku, ano kaya ang meron? Pero anyways, dahil solo-solo na nga sila, at very obvious naman na masyado, wala na tayong dapat ipagtanong pa dyan at ipag-doubt dyan kasi kitang-kita naman. So, yes, suportado pa rin naman natin si Maymay at saka si Edward. Pero ang ganado po na gustong-gusto kong pakinggan ay ang si Robbie po. Bakit? Robbie Domingo po. Hindi nakakalimutan na mag-promote or ipaalam sa madlang people na may aabangan para kay Maymay. Kasi kausap niya lang si Katie Lex
na kinausap niya din si Don Bell. Tapos biglang sabi niya, I remember Maymay. Ooh, let's go. Ano nga ba, Maymay, ang aming aabangan sa iyo? Nako, excited na ito si Maymay syempre. At lalong mas excited tayo na malaman kung ano ang aabangan natin kay Marydale, Maymay, and Trata. Let's go, Maymay. I remember my mind. Anong remember ko yun? Next project. Okay, teka lang po. Yan! Next project po, siguro pwede naman na po yata sabihin. Nag-focus po talaga ako ngayon sa pagpo-perform at may bagong album po na talagang namang kabugera din. Yay! No pressure, guys! Hindi kasi isa talaga sa mga nagustuhan ko sa pagpo-perform. Hindi ka lang kasi dito nagpo-perform sa Pilipinas, kundi magbibigay din ako ng ano po? Ay, akala ko yung sinasabi. Magbibigay din ako ng saya sa iba't ibang ano tawag na Tagalog, no? Sa iba't ibang sulok ng mundo. So ayun, excited ako talaga. Okay, Charlie. The way and more memories. Yan ang mapapromise namin. We'll give you a memory to hold on to. Thank you, Miss Rema, for that question. Ang nagustuhan ko dito sa Medeco na ito mga kaibigan ay hindi lang sila nakafocus sa ilang individual lang, kundi talagang binigyan na ang lahat ng halos ng pagkakataon para ma-share ang mga bagay-bagay sa mga nanonood ng Medeco na iyon. Pero yes, we are so happy and we are so lucky there are more entities na gustong tanungin si Maymay, kaya napailang beses pong napasagot ang ating si Marydale, Maymay, and Trata. Nako, the next question is intriguing. Bakit? Alamin natin kung bakit. Pagulong from the Philippine Star, who has a wonderful question to Zanjo and Maymay. How do you want your performance or performances to be remembered, and what makes you inspired recently? Hindi naman ako performer, mga nakanabay. Uy, naiya naman ako sa'yo. Sabi niyo, sir, magkakanta kayo. Dancing kayo. Anong inspirasyon mo ba? Ayan. Yun. Ang inspirasyon ko po talaga sa... Nasa Canada. Hayun, gustong tumbukin ni Andrea ay ang ibang inspirasyon ni Maymay. Pero ano nga ba ang inspirasyon ni Maymay? Nada-distract siya for a little bit at nadahimig at nag-smile na lang kaysa sagutin kaagad. Kinikilig ang ating dalaga kaya hindi na lang sumagot at nag-smile na lang. Nako, Marydale. But anyways, let's go, Maymay. Ano nga ba ang inspirasyon mo nowadays? Itong lady in pink na to. Yes po. Ang inspirasyon ko po talaga sa pag-perform, siguro po talaga yung mga taga-support ako, since sila naman po talaga yung nag-push sa akin na mas mahalin ko pa yung ginagawa ko. At true enough po, nung una nga, talagang gaya ng sinabi ko, sobrang nahirapan talaga ako siyang i-embrace yung binigay ni Lord sa akin. Pero, yun nga, paunti-unti kapag pinag-aaralan mo siya, unti-unting na-embrace mo siya, tas paunti-unting na-enjoy mo siya. At ayun, sila yung inspirasyon ko, yung mga kapamilya na sumusuporta sa akin, yung pamilya ko, yung Panginoon, at yung mga mahal ko po sa buhay. Okay. Zanjo. Yan po, so yan po ang kabuuan ng interview ng Medeco na kung saan kasama si Maymay and Edward Bobber. So kung ating napansin, nakailang beses ngang sumagot si Maymay ng mga katanungan na hindi lang si Robbie ang nagbigay ng mga katanungan, kundi yung mga entities o mga individual na talagang interesadong malaman ang mga buhay, mga plano, ang mga dedikasyon ng mga artistang ito sa kanilang trabaho, sa kanilang buhay. And yes, hindi naman po tayo
disappointed kasi nasa tama rin naman ang pagbigay ng mga katanungan at halos lahat naman sila po ay nakasagot ng mga katanungan sa MediaCon na yon. And they were all given a chance to talk to their fans by giving out the answers that the fans are of course are expecting to hear, of course. And yes, in this clips, I couldn't hear kung saan ang portion na kung saan sinabi ni Maymay na talagang focus, I think nandoon sa gitna. Focus siya sa kanyang ginagawa ngayon dahilan sa alam niya na kung ano ang gusto niya sa buhay niya at ano ang goal niya sa buhay niya, at yun ay ang pagpapasaya sa maraming tao, at kahit hadlang pa daw ito sa iba ay talagang focus ang dalaga at inspired siyang gawin ang mga bagay na kung saan nakapagbigay siya at magdudulot siya ng kasayahan sa mga taga-subaybay niya. Whatever that means, hindi natin masagot. Tanging si Maymay lang po ang makakasagot sa mga sinabi ng yaon, at tanging siya lang ang nakakaintindi kung ano man ang mga iyon. So, kung sino man ang tao na pupwedeng naapektuhan sa mga desisyon niya sa buhay, it's either her family, her friends, or yung mga dream niya na hindi niya alam pa kung ano ang i-prioritize niya. But then anyways, it's alright as long as alam niya ang direksyon ng buhay niya, sa buhay niya dyan sa show business at sa sariling buhay niya as a private individual, then so be it, Maymay. Kung ano man ang plano mo sa buhay, we will always be here, all of us, supporting you, ever ready to support you every step of the way. Yes, Maymay, Edward Bobber, we are so happy nakasama kayo dito sa US tour, US trip ng Star Magic 30, and we are happy na narinig namin ang mga plano nyo sa buhay. Alexander Lexter Jules, see you for more later mga ka-Mayward. Magandang gabi po sa inyong lahat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness.